Maraming salamat po. Maraming salamat. Ano po dito? Sino po dito ay taga-barangay Palatio? Meron po bang taga-barangay Santo Tomas? May ilan din po. Yan. Maraming salamat po sa literal na mainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Alam ko medyo alanganing oras po ngayon. At inaantay rin po natin si Vice Mayor Dodot at Congressman Roman. Alam niyo po, medyo mahirap po yung schedule ngayon kasi graduation day po ngayon. Alam niyo naman po na 3 araw lang ang binigay sa atin ng DepEd at mahigit 4 na po ang graduation natin sa lungsod ng Pasig. May mga kamag-anak ba kayo, anak, apo na nag-graduate nung Sabado, kahapon, o ngayon? Ano ba yung schedule ninyo sa Palatio Elementary School? Nandun ako. Hindi ka umattend na graduation. Paano naman yung anak nyo? Anak nyo po yun? Apo nyo na. Ate nyo. Yung ate nyo may apo. Ano? Ano ko? Sige, mamaya na lang tayo mag-usap. Narito na ako. Talaga naman. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mainit. i-share ko lang din po yung mensahe ko, kasi meron pang 4 na graduation ako kailangan po. Nagaling na ako sa 4. Nagsalita lang ako na mabilis dito. Pasensya na po kung medyo nagmamadali po tayo. Susunod na po ako dun sa 4 pang graduation bago magtanghali. Pero bago po yun, talagang gusto ko lang kunin din yung pagkakataon para pasalamatan ng bawat isa sa inyo. Kasi ang totoo po, malayong-malayo na ang narating natin bilang isang lungsod. Kanina nakita ko yung isang picture. Ma'am, kung di ako nagkamali, 2019, nag-pandemic yan kasi may mask. Po, nasa siguro 2021 po yan, nakamask pa po kasi. Pero medyo maluwag na, ibig sabihin mga 2021 na po yan. Pero bago pa po yung 2019, nag-desisyon po ako tumakbo para mayor, medyo iba pa yung mga panahon na yun. Kung maalala po ninyo, pag dumarating po ako rito, kahit sa ibang lugar sa Pasig, medyo kinakabahan ang mga residente. Diba? Kinakabahan kasi sasabihin, pag nakita may picture kayo kasama ni Biko, nako, ganun ba? Kasama ba kayo doon sa mga natakot doon? Pero alam nyo, tinapos na natin yung ganyang klaseng kultura ng paggugobyerno at politika sa lungsod ng Pasig. Nagawa po natin yan dahil tumindig, hindi lang po ang mayor o congressman, kung hindi, tumayo, lumaban ang bawat Pasigenyo. Sumigaw tayo para sa pagbabago, sumigaw tayo para iba naman. Iba, hindi ng pangalan lang, kundi iba ng sistema at kultura. Ngayon, pinapakita natin, di ba, paboritong halimbawa po natin ng simbolo ng pagbabago ay yung pamaskong handog po natin. Dati, kakabahan tayo. Pag hindi tayo kakampi, baka mabawasan yung bayong. Pero ngayon, ano pong ginawa natin? Hindi na siya bayong, nakakatsa na po siya. Pero, ang ginawa po natin, nagbahay-bahay tayo para pantay-pantay ang bawat isa. Hindi dadaan sa organization. Diba yung iba, 2, 3 organization, 2, 3 din makukuha. Pag hindi naman member o kaya kaaway, wala po. Kaya ang ginawa po natin, pinakita natin na posible magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang mamamayang Pasigenyo. Kaya ang ginawa natin, pantay-pantay, walang pinapaboran, walang kinikilingan, pantay-pantay po ang bawat isang Pasigenyo. Sabi nila noon, imposibleng gawin yan. Sabi nila yun, hindi pwedeng gawin yan. Pero kahit sinabing imposible, ginawa pa rin natin dito sa lungsod ng Pasig. At hindi po tayo nagtapos dyan. Muli po, yung pamaskong handog, yan lang yung naging paboritong simbolo natin, paborito ng lahat. Pero sa totoo, punta kayo sa ospital, ganyan din po yung pinatupad natin na sistema. Diba? Dati may yellow card, blue card. Iba sa inyo, baka nakakuha po ng blue card, yellow card. Pero noong 2019, tinanggal natin. Yung iba nagalit po sa akin. Sabi, Mayor, ba't mo naman tinanggal yung blue card? Hindi natatanggap akong benepisyo dyan. Pero ngayon siguro, nakita na naman po natin kung bakit. Tinanggal natin yung card dahil ayaw natin na kung sino lang yung malapit o kung sino lang yung may oras para maglakad ng papeles, siya lang yung magkakaroon ng buong benepisyo mula sa gobyerno natin. Gusto po natin para sa lahat. Kaya ngayon po, sa ating mga ospital, excuse me po, ngayon po sa ating mga ospital,
Pag napunta po kayo doon, huwag naman sana, pero kung sakali, ma-hospital po kayo, hindi nyo na kailangan ng card. Basta residente ka ng Pasig, no balance billing po tayo sa ating ospital. Sa ganitong mga paraan, pinapakita natin na ayaw na natin ng palakasan. Kung nakasanan natin yung takutan, ayaw na natin bumalik doon sa ganung klaseng sistema. Higit pa yan yung paglilinis natin ng pamahalaan, tinanggal yung malalaking kickback. Sa madaling salita, pinutol na natin yung siklo ng kahirapan at korupsyon sa ating lungsod. Pinutol yung siklo at ngayon, unti-unti na po natin na mas nararamdaman pa yung mga bunga ng mga ginawa nating pagbabago. Ano ba yung sinasabing siklo ng korupsyon at kahirapan? Kasi di ba, mapapansin po natin, pag malapit ng eleksyon, hindi lang naman sa Pasig, pero makikita po natin sa Pilipinas, pag malapit ng eleksyon, marami sa mga kandidato, palaki ng palaki yung gastos. Di ba napansin po natin? Palaki ng palaki yung gastos. Subukan nyo po, pagka nasa bahay lang kayo, kung may konting oras po kayo, subukan nyo kwentahin kung magkano yung nagagastos ng ibang mga kandidato. Magkano yung inaabot, magkano yung pinamimigay, magkano ba yung mga bilas na yan? Magkano ba yung mga, alam ko po, pasensya na, sabihin ko na ng diretsyo, hindi ba po, pera na mismo ang binibigay po. Tama po? Meron po dito, di ba, namimigay ng pera. Kapag na-tsempohan nyo, video nyo, lagay nyo yung petsa. Pero, magbilang po tayo, kwentahin po ninyo, magkano yun? 500, di malaking halagang 500. Pero, ilan ba yung binibigyan? Ano pa ba, hindi lang naman yun yung gastos nila. Kung sabihin natin, sige, tumutulong sa tao, sige, tumutulong sa tao, pero yung billboard, nakakatulong ba yan sa tao? Magkano po ang billboard? Isipin na, kailangan po natin isipin kasi kung ayaw natin matrap dito sa siklo ng korupsyon at kahirapan bilang isang bayan, kailangan mag-graduate na tayo mula doon. Kailangan ma-realize natin na ito pala yung ginagawa sa akin ng mga politiko. Pinaglululoko tayo. Isipin niyo po, ang isang billboard lamang sa C5, kahit i-google nyo po, kung ayaw nyo maniwala sa akin, i-google nyo na lang po, i-search po ninyo, wala kayong marirentahan na billboard na 50,000 lang o 100,000 lang sa isang buwan. Lalo na pag malapit na ang eleksyon, ang billboard sa C5, sa Ortigas, umaabot ng 1 milyon yan kada buwan. Kada buwan! Isipin po natin, bakit gumagastos ng ganun kalaki ang ibang politiko? Bakit gumagastos ng ganun kalaki ang ibang nangandidato? Pasensya na po kung medyo seryoso yung sinasabi ko kasi napaka-importante po nito. Anong akala nilang meron sa City Hall? Anong akala nilang meron sa posisyon? Nang willing sila gumastos ng hindi lang milyon, kundi bilyon piso ang ginagastos. Anong meron? Bakit? Kasi kung gustong tumulong, hindi mo naman kailangan ng posisyon para tumulong. At ang totoong tulong, walang hinahanap na kapalit. Pag nagagastos ng bilyon, para lang nailuglog sa pwesto. Naghahanap ngayon, hindi lang sa dito, sa lungsod natin, pati sa party list, maghahanap din pala ng posisyon. Kailangan pag-isipan natin. Yan yung siklo. Gagastos na malaki pag-eleksyon. Ano kaya? Pag nanalo, ano i-expect natin? Muli po yung sinasabi ko, hindi lang Pasig. Buong Pilipinas po yung sinasabi natin. Pag nanalo, alam na natin yung expect. Ang problema, ibig sabihin, sa loob ng 3 taon na nakaupo, ibig sabihin, hindi buong-buong yung makukuha natin mula sa pamahalaan. At ang pinakamasakit pa dito, para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Kasi, galing na nga sa gobyerno, pera naman natin yung ginagamit. Na-trap tayo dito sa siklo ng korupsyon. Tapos, pagdating ng panahon, sisilin pa tayo ng utang na loob. Ano pong ginawa natin sa Pasig? Pinapakita natin na posibleng putulin ang masamang siklo na ito. Kami po, sa giting ng Pasig, kung mapapansin po ninyo, hindi kami gumagastos ng malaki. Hindi po talaga. Kahit tingnan niyo po yung kilos namin, tingnan niyo po yung ginagawa namin, hindi kami nahihiya na sabihin na nililimitahan namin kung ano lang yung allowed, kung ano lang yung pwede, ano lang yung kaya, hanggang doon lang po kami. Hindi kami nahihiyang sabihin yan. Pero,
pinuputol natin yung masamang siklo, mabigyan ng pagkakataon sa 3 taon, ibig rin sabihin, wala rin kami kailangan ibulsa kasi wala kaming babawiin. Kung wala kaming babawiin, ibig sabihin, buong puwersa ng kaban ng bayan, mararamdaman po natin. Huwag tayo makontento. Minsan, naririnig ko po, o minsan nababasa ko sa social media, may mga kababayan tayong Pilipino, sinasabi nila, ay okay lang yan, kahit may naibulsa na konti, kasi may naitutulong naman. Di ba, may narinig na po kayo nagsabi ng gano'n. Sana hindi po kayo yun, ha? Pero minsan, di ba, aminin natin, may naririnig tayong ganyang mensahe. Okay lang naman, nakurap, kasi may ginagawa naman. May naipatayo naman, may naitulong naman. Hayaan mo na yung ilang porsyento niya. Pero sana bilang mga Pilipino, mag-graduate na po tayo mula sa ganung klaseng pag-iisip. Huwag tayo makontento na kalahati lang yung natatanggap natin mula sa gobyerno. Huwag tayo makontento na 90% lang. Huwag tayo makontento na kahit 99% pa yan. Kailangan 100%, buong-buo, walang kulang, walang bawas. Yan dapat ang matanggap natin mula sa ating pamahalaan. Pero masaya po ako dahil sa lungsod ng Pasig, unti-unti na ipapakita na natin na posible at tuturin ng siglo na yun. At ngayon po, nandito na tayo, tinataguyod na natin ang mga prinsipyo ng mabuting paggobyerno. Ito na po tayo, nandito na tayo sa Pasig. May ilan man na gusto tayo umatras, pabalik sa mga lumang kalakaran, bilang isang lungsod, bilang mga Pasigenyo, ang sigaw natin, dapat dire-diretso tayo. Hindi tayo lumikot, dire-diretso po tayo. Narinig niyo po yung mensahe kanina, yung iba, baka wala pa, no? Pero kung narinig niyo po yung mensahe ng mga konsel kanina, ang kinakwento nila ay yung pagpapalawak ng mga tulong, pagpapalawak ng mga serbisyo ng ating pamahalaan. Dahil sa pagtataguyod natin ng mabuting paggobyerno, ito po yung bunga. Mas magandang serbisyo mula sa pamahalaan. Na hindi na tayo sa politiko nakatingin kung saan magkakaroon pa tayo ng utang na loob o hindi sa gobyerno. Pag maganda yung performance ng inyong mga opisyalis, tama yung ginagawa at hindi nangungupit, gumaganda ang performance ng inyong pamahalaan. Tumataas ang antas ng serbisyo ng ating pamahalaan. Kaya kami po sa Giting ng Pasig, tayo po sa Giting ng Pasig, hindi na po tayo mangangako ng kung ano-ano pa. Sawa na tayo sa pangako na papako. Sa totoo, andali naman po, kung gusto ko kayong bulahin, ipapangako ko po ang langit at lupa sa inyo. Ang problema ng gumagawa niyan, ang Pasigenyo, hindi madaling bulahin. Matatalino mapanuri ang Pasigenyo eh. Kaya hindi po namin gagawin yan. Ang tanging pangako po namin sa inyo ay hindi kami mangangako. Yan po ang pangako namin. Pero kung anong kayang gawin, kung anong pwedeng gawin, kahit hindi na po ipangako, kahit di na sabihin, gaya ng ginawa namin itong nakaraang 3 taon, gagawin na lang po namin. Diretso gawa na po tayo. Yung ginawa ni Konsi Kiko, mahigit 3,000 pamilya Pasigenyo ang natulungan para mapasa kanila ang lupang kinatitirikan ng mga bahay nila. Opo. Hindi yan pinangako ni Kiko noong 2022. Pero nakita namin na kaya. Ginawa na lang po natin yan. Opo. Yung expansion ng local senior pension. Bago pa lang yung programa pero nag-expand na tayo. 2022, hindi pinangako ni Konsi Pao yan. Pero nakitang pwedeng gawin. Ngayon, ginagawa na po natin. Yung pagpapalaki at pag-upgrade ng dating Children's Hospital. Ngayon, pangalawang General Hospital na natin. Alam niyo ba, 60 beds lang yan. Maliliit pa, hindi kasyang matanda. Maliit na matanda, pwede naman. Pero yung mga, si Konsi Kiko, hindi siya kasa doon. Kailangan 3 kamay, pagdudugtong-dugtong. Kaya hindi si Konsi Pao yung chairman ng sabi na, laki na naman yung kama. Sabi na, pero pambata kasi yun. Hindi kasya yung matatanda. Ano pong ginawa natin? Nakita natin, kailangan upgrade natin para
nasa gitna ng Pasig, imbis na sa boundary kasi yung PCGH sa boundary, napupuno talaga. Magtayo tayo ng General Hospital sa poblasyon, sa gitna, mula 60 beds na pambata, under renovation na po siya, upgrading, ngayon 120 beds na pang-adult. Pinangako ba yan sa inyo ni Chairman Eric noong 2022? Hindi, pero ginagawa na po natin ngayon. Yung libreng prangkisa ng TODA, iba pang mga tulong. Pinangako ba ni Consi Volta yan noong 2022? Hindi po, pero ginagawa na po natin ngayon sa lungsod ng Pasig. Wow, pogi. Yung pag-ban ng Pogo noong 2022, di naman natin napag-usapan yan noong kampanya. Pero sa tulong ni Consi Simon, tayo yung una sa buong Pilipinas na nag-ban ng mga Pogo na yan, na wala na idudulong na maganda sa ating lungsod. At ito pinakamalupit. Kasi meron kaming kasama na natalo noong 2022. Pero kahit natalo, nagtrabaho pa rin. Hindi ko alam kung bakit natalo na, gusto pa magtrabaho. Tinayo niya ang CSO Academy ng lungsod ng Pasig. Hindi niya rin pinangako yan ng 2022. Natalo pa nga, pero ginawa niya pa rin. Coach Paul, Senegal. Marami na tayong nagawa, pero sigurado sa susunod na 3 taon, mas marami pa tayong gagawa. Hindi kami mangangako, pero kung anong kayang gawin, kung anong pwedeng gawin, yun na lang po, gagawin na lang din po natin. Sa congressman, dito si Ma'am Sharani ngayon, kasi nga po, graduation. Kaya pagkatapos ko po magsalita, tatakbo po ako palabas na baka hindi ako umabot sa graduation Congressman, hindi na kailangan pag-isipan. Basahin niyo yung polyetos niya para alam natin. Nakaka-proud kasi congressman natin ang gumawa ng mga nakasulat sa pamaypay na PIC. Congressman Roman Romulo Durando. Vice Mayor natin, tinulungan tayo para mag-level up, para tumaas ang antas ng City Council natin. Napakagaling na Vice Mayor Toto Jaworski. Ang laki naman ng payong ko, guys. Kasama ng mga konsyal natin, sa susunod na 3 taon, alam ko mas marami pa tayo mapagtatagumpayan. Maraming salamat po. Buhay po kayo, God bless.